si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Department of Migrant Workers, at ito nga, kapiling natin sa kabilang linya, we have Assistant Secretary Francis Ron de Guzman joining us, all right, from the Office of the DMW. Sec Francis de Guzman, maganda umaga po, sir, at ano po, maligayang araw ng kagitingan po sa inyo, sir. And, magandang umaga po, Sir Patrick, at sa ating mga tagapakinig. Alright, sir. Salamat po first and foremost at kami po'y pinagbigyan nyo. Anyway, sir, let's go straight to the point. Asek de Guzman, hingi lang naman sana kami ng update tungkol dito sa mga balikbayan boxes na nakatenga pa rin sa Bureau of Customs dyan po sa MICP saka sa may Davao Port. I understand the last time na nag-follow kami sa BOC, they told us that hawak nyo na po yung deed of donation and acceptance at basically the Bureau told us, sir, na ninatay na lang po nila yung go signal nyo kung kailan ilalabas daw yung mga containers na naglalaman ng balikbayan boxes. Una po dyan sa may Davao Port. So, Asek de Guzman, sir, ano po bang latest po dyan? Yes, sir. Sir, we have received yung deed of donation at tinanggap po ito at pinirmahan po ng ating mahal na Secretary Hans Kakdak. And we're in the process na po, sir, of procuring yung pagpapadeliver ng mga boxes galing po sa Port of Davao. So, we are hoping, sir, na the soonest time possible, sir, makakuha po tayo ng logistics service na mag-strip o magtatanggal ng mga kahon sa mga containers and eventually ay magde-deliver doon sa mga iba't ibang mga rehiyon sa Mindanao. Apo. Asek, pero na po ba tayo, if you don't mind me asking po, Asek de Guzman, sir, meron na po ba tayong warehouse na paglalagakan, sir, kung sa inyo, saan po ilalagay itong mga containers na ito kapag nilabas po? Kasi po sir, alam ko mahigit ano po yan. Malas mga 12 containers po ang laman po ng Davao Port, if I'm not mistaken po, Asek de Guzman, sir. Yes, sir. It's if I remember the exact figures, it's around 2,900 boxes. Yes, more or less po sir, yan po yung suma total niyan. Around that. Pero sir, ano po, Asek, meron na po ba tayong paglalagakan niyan or medyo nagsusurvey pa ang itong DMW kung sa ilalagay? Or baka sir, doon po sa hinahanap nyo na magdi-deliver, baka maybe gusto nyo package deal na siguro, no? Sila na rin bahala doon sa warehouse. I'm just curious po, Asek de Guzman, sir. Yes, sir. Sir, actually, we have a meeting dapat tomorrow with Davao Port. Kaya lang, yung isa sir na grupo ng mga deconsolidator or delivery group, they said na, sir, pag-usapan muna natin yung logistics here in Manila and then let's proceed next week, Monday to Davao para, sir, ma-map out namin. Kasi there's a possibility na nakalagay naman po din sa deed of donation na paisa-isa yung pagtanggal sa warehouse. Para, sir, nang yes. Pwede po yun. Opo. Para nabagit niya, Asek de Guzman, sa akin ng customs. Depende po, sir, kung ano po yung maging request po ng opisina po ng DMW, sir. Yes, sir. Sir, para nang sa ganun, sir, hindi natin kakailanganin ng malaking warehouse. Alam nyo naman po, pag ano pa tayo ng mas malaking warehouse, it would entail a larger cost, saka baka mas mahirapan pa tayo sa procurement. So, mas maganda po, sir, kung unti-unti, eventually, sir, give or take a few months, matatapos natin yung delivery. Ayun, alright. Is it, Asek, pasensya ka na, is it safe to, if I have to ask you this, is it safe to say, sir, by, siguro after Holy Week, sir, pwede na siguro, baka masimulan na po yung delivery, Asek de Guzman, sir? Sir, we're hoping, sir, na within this month, sir, kahit papaano may mabuksan tayo, kahit isang container, and then masimulan po natin yung delivery. Apo, good point. Asek, at least, sir, for Davao. Apo, are you talking to the group of DD Cup, sir, or iba pa pong grupo yung kinakausap nyo? Curious lang po ako, sir.
Sir, DDCAP has committed, natutulong po sila. DDCAP has assisted kasi nung nakaraan, yung naipahatid ng custom sa kanang DMW na 9,000 na mahigit Apo. boxes. So that's one. And then there are also some other private logistics companies that are interested to bid. So sabi namin, just give us the lowest quotation kasi siyempre, alam niyo naman Of course, sir. gobyerno. So Of course, sabi namin, just give us the lowest quotation and then whoever will be able to provide the fastest and the most economical process din ng pagde-deliver, yun naman po ang ating kakailanganin din nakapartner Of course. dito. Apo. ASEC, if you don't mind, kasi sir, kami po yung yung programa namin ang talagang naging takbuhan niyang mga yan. Sir, if you don't mind, kung bubuksan na po sana yung containers, ASEC Francis de Guzman, baka naman sir, pwede pong maisama yung team namin dyan para ma-witness namin, kung okay lang po. Ay, opo naman sir. Very much welcome po kayo. We're very thankful sir sa pagpapaabot nyo nung mensahe sa ating mga kababayan regarding this.